Magandang gabi. Ngayon ito ulit ako bumabate, freestyle 'to, ang tunay na ang pagbabago. Kamusta na pala Pilipinas ngayon? Okey na po ba kayo ngayon? Okey lang, kasi yung mga nakaupo sa puwesto ngayon ay lumalaki na yun diyan. Wala akong gustong patamaan dito sa kantang 'to, gusto ko lang ibuksan lang yung isipan. Masaya na ba kayo? Masaya na po ba kayo 'pag yung pamilya niyo napapakain niyo nga siya, pero lahat naman yung pera na yun ay galing sa kaban ng bayan? Parang kinukurap o parang ninanakaw? Kaya sa tanggap ko ngayon ay parang lang, pero totoo yung ninanakaw. 'Di ka ba naawa? 'Di po ba kayo naawa sa mga kabataan? Kabataan na ano ngayon, kabataan na naghihirap na dahil sa inyo. Mga kabataang nagpapatak kaagad ng katawan para mabuhay dyan sa Pilipinas. Pati dito, lahat kami, lahat ng kabataan din dito nagtatrabaho para mabili namin yung mga gusto namin. Kasi mahirap din talaga ang buhay. Pero sana wag na natin samahan pa ng kotong o kaya ng kuripot sa mga bagay ba yun na maano mo, na makukutya mo, na mga natitiis mo na ibigay mo sa pamilya mo ay galing sa nakaw ng kapanambayan. Kailangan dapat ang mga kabataan at mga ibang mahirap na Pilipino kailangan makinabang. Wala akong gustong tamaan kahit nakaupo na pwesto o kahit mga pero hindi ko sinisisi yung presidente. Alam niyo kung bakit? Kasi yung presidente siya na nag-iisa lang. Yung mga sa gobyerno marami yan, maraming nakaupo dyan. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin ngayon. Pagkos na nanood ako, takot lang ako sa Diyos. Kasi sa mga ibang tao na nakaupo sa pwesto, matakot kayo sa Diyos o sa karma. Kasi baka balang araw yung hindi man sa inyo mangyari, baka sa anak nyo, sa inyong pamilya, ang balikan ng mga tao, balikan ng mga karma sa buhay nyo. Mahirap yan. Ito na nawawala na yung urap ko, hindi. Sabi ko lang, sana hindi naman ganon. Kamusta na rin po pala yung mga nakaraang taon, kagaya ng bagyo ng Yolanda? Lahat po ba natulungan nyo? Lahat po ba naibigay nyo yung binigay ng mga Pilipino o bigay na naman? O pusa na naman po ba? Pusa na naman sa kaban ng bayan. Wala ako kahit isang puweba. Lahat naman sa natulong-tulong dahil sa trahedya ng Yolanda. Maawa kayo, hindi sa inyo yan, sa mga tao nangangailangan. Paano nyo po masasabi na kabataan dyan ay pag-asa ng bayan kung kabataan hindi nyo pinoprotektahan? Maraming kabataan na naliligaw ng landas. Maraming gumagamit ng pinagpapawal na pato o gamot. Alam nyo kung bakit? Kasi mas gusto nyo takasan yung problema kasi hindi harapin ang problema. Ito sa nangyayari sa ating bansa. Ulitin ko po, hindi ko sinisisi ang presidente dahil sila nag-iisa. Ginagampanan niya yung tungkulin niya, ngunit yung mga ibang nakaupo lang talaga yung pasaway. Ito lang po. Dahil tapos, hindi ko siya sinisisi sa ganong palagay. Kasi bilyon-bilyon po tayo mga Pilipino, kailangan tayo magkaisa o magsama. Ayun. Tapos po yun, buksan po ating isipan, buksan din ang ating puso. Malapit na naman po ang Kapaskuhan. Sana mabigyan naman ng kahit konti man lang ng klasya yung mga ano. Alam ko po maraming trahedyang nangyayari sa Pilipinas. Pero kung may pagkakaisa, hindi tayo pagkakaitan ng tulong ng Panginoon at tayo po ang may kapal. Ganyan lang.